may mga nababasa na analysis. Yung mga sumunod kasi kay Marcos Sr., walang vision eh. No? Si Marcos Sr., pumasok na sa isip niya na by this period, ganito, of this amount of energy na kailanganin natin. So, kailangan natin ng nuclear sources, etc. Ang problema, after the term, after the administration, wala nang nag-isip for the future. Hinayaan na. Club tinigil. Yung mga natin, mga seniors dyan, yung mga inabot yung panahon ni Ferdinand Relin Marcos Sr., no? Alam nyo, yung panahon ng ating mahal na Pangulo, si Apol Lakay, no? Advance talaga mag-isip kung magplano 5, 10, 15, 20, 30 years. Na-foresee na ni Apol Lakay itong mangyayari na magkukulang tayo sa energy, no? Na kailangan natin ng nuclear energy. Kaya tinayo yung Bataan Nuclear Plant, di ba? Yung natin, no, Minister of Energy, no, si Jeronimo Velasco, tandang-tanda ako kasi napakagaling na tao noon, no? Advance talaga sila magplano. 5, 10, 15, 20, 25 years sila kung magplano. Kaya na-foresee na nila yung mga nararanasan natin ngayon. Kasamang palad, nang dahil lang sa naka-tie up sa pangalang Marcos, ang Bataan Nuclear Plant, hindi tinuloy. Correct. No? Yan ang napakasama na nangyayari na. After na nangyari na nga yan, nakita na natin yung pangit epekto ng mga napagpapalit na administrasyon tapos hindi tinutuloy yung mga proyekto magaganda, dapat hindi na nangyayari yan. Di ba? Correct yan. Sa mga susunod na administrasyon, hindi na dapat nangyayari yan. Kaya in fact, si Pangulong Bongbong Marcos, worry niya ngayon yan. Kaya lahat ng mga magagandang na umpisahan niya, lahat ng mga legacy policies and projects niya, hindi itutuloy sa 2028 kung sino man yung mananalo. Ano lang hindi lang naman sa kuryente yan eh. Yung iba pang projects, flood control for instance, no? Yung mga spillways, napakalalaking spillways ng Metro Manila, itinigil din yun eh. Yung ilang phase ng construction ng spillways, itinigil din ni Cory Aquino yun. Ano nangyari? Brian, kasi dyan na. Matali na sa lang. Ano pala, yung subway. Subway. 1970s na plan pa yan, di ba? Ay, hindi kayo dugong yan? Ay, naku naman. Kailangan nila. 1973 pa yung study ng 1973 yung study ng JICA dyan. No, 1973 pa. Yung subway na yan. Kay Pangulong Bongbong Marcos ang taga-tinuloy. Yung mga iba mo, C5, C3, lahat ng C7, MRT 1237, paano pa rin Pangulong ibig sabihin, pala na palitan si Marcos Sr. dati. Tuloy-tuloy na yung subway na gagawin dati. Bakit yung Singapore? Bakit pala Singapore na tayo? Oo, wala Singapore. Oo. yan. Pero mga kababayan pinapahatid ng ating gobyerno na sapat ang ating supply ng langis hanggang katapusan ng June. Inventaryo ng ayon sa Department of Energy, ang pambansang inventaryo ng langis ay 50.94 araw. Ito ay mas mataas sa minimum na requirement sa 30 to 45 na araw. Kumbaga, yung batayan natin, dapat may stock ka ng 45 days. Pero ang stock natin ay tatagal ng 50 days. So ngayon, ano na bang oras? Ayan, dito na tayo sa topic natin bago tayo magbasa ng comment. Ito kasi napag-uusapan ngayon. Kasi matatandaan natin, itong si DILG Secretary John Beck Remulla, parang pabor na i-demolish yung SK. Sangguniang Kabataan. Sangguniang Kabataan. Yan. Kasi alam naman natin na maraming nagsasabi na yung SK daw ginagawang training ground ng mga baby dinosaurs. Baby crocodiles. Ako dinosaur Yan. Marami rin talaga nagsasabi na minsan yung chairman nila, SK chairman, nung eleksyon, naglalakad, kung nanalo, nakamotor na raw. Oo, at yung iba pa raw ay may videos na rin daw. Naka-videos na. Oo, ngayon nagtataka yung iba natin. Di lang yun, minsan nagkabak may bahay pa. Ngayon nagtataka yung mga kabataan natin, saan kumukuha ng panghulog o ng pang-down payment, yung mga SK na yan, yun lang naman ang sahod nila. Baka ginash? Saan nga? Nagkano lang ng SK kagawad, SK chairman, nagkaroon na ng kotse, motor, at nakapag-third floor na ng bahay. May grocery pa sa ilalim. May sari-sari store. Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin. Kasi invento ko to Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin kung bakit pabor silang i-abolish yung SK. Kasi nakikita nila sa mga barangay nila, na-obserbahan nila yan. Hindi nakakabuti. Sa barangay nila. Ikaw ba yung pabor? Ako definitely agree ako dyan na i-abolish yung SK. Malaking bagay nga yan. Buti na lang si John Vic Remulla, yan din yung kanyang stand. Kasi during the time of Robredo, dating DILG Secretary, yan din ang gusto niya. I-abolish din yan.
mas makakatipid ang gobyerno ng billions of pesos dahil sa pagkakandak ng eleksyon. Oo. Ang estimate during that time, aabot ng 5 billion ang matitipid ng gobyerno sa hindi lang pagkakandak ng eleksyon. Not to mention yung sahod ng yung honorary ng mga SK chairman. Di ba? Napakalaking tipid sa gobyerno na magagamit natin yan. Ay, paano, ang isang concern din kasi ng ibang mga kabataan, paano kami magkakaroon ng boses? Wala kaming representation sa barangay council, di ba? Pwede naman magkaroon. Pwede Alam mo, naman. Hindi na kailangan ng representasyon po yung mayaman lang nagre-represent sa inyo. Di ba? Ikaw, Yam. Sa totoo lang, no, dapat kasi ang SK ay political. Hindi nakikialam sa mga elections, no, sa mga ginagawa ng mga politiko sa barangay at sa LGU. No? Ang problema, ginagamit sila ng mga politiko. No? At sa paggamit sa kanila, kasama na din dyan yung corruption. Kasama na din dyan yung patronage politics na tinatawag. No? At ang kasamaang palad, no, ito nga yung nagiging training ground, no, ng mga batang corrupt, no, na later on or in the future na naghahangad din na maging kagawad, maging vice mayor, maging mayor, dala-dala nila yung natutunan nilang corruption nung sila ay bata. Kasi isipin mo Pero teka muna, in fairness, hindi lahat. Meron problema kasi to concentrate sa SK, no, yung diskarte o paghawak ng pera ng SK. Yung mga kagawad ng SK, most likely than not, hindi masyado involved. Naabunan lang yan. Hindi masyado involved sa corruption. At marami din naman talagang masidhi sa kagustuhan ng makatulong sa kapwa. Pero ang problema nga, nagiging training ground na talaga ng mga corruption. Alam mo ba, 10% pa yung budget ng SK doon sa budget ng barangay? Parang gano'n. Alam mo, 100 billion yung budget ng barangay mo. Ay 10 million. Correct. Yung SK. Para sa programang pangkabataan. Ngayon, yung 10 million na yun, diyan sila kumukuha yung paborito nila project, team building, seminar, ibang beach, white resort, white sand. Alam naman natin yan, nangyari yan noong nakaraang taon lang, na-issue yan doon sa isang bayan sa Maynila, di ba? Parang lahat ng mga opisyal ng SK doon, nagpunta pa ng Thailand. Tama. Di ba? Na-issue ka yan. Ngayon, yung ginastos nila ron, hindi ba sayang yun? Kaya nga nag-viral yun kasi binatikos talaga sila ng todo kasi nang hinayang yung mga kababayan natin sa pinanggastos nilang seminar team building doon sa Thailand imbis na itinulong na lang daw o idinagdag na lang sa scholarship ng mga kabataan na mas malaking tulong kaysa pinang-team building nila. Alam mo dyan kasi, hindi lang dyan sa Maynila, karamihan talaga. May mga nakikita rin, mahilig sila mag-seminar. Mahilig sila mag-team building dyan sa mga resort. May mga activities. Pwede naman gawin na ng barangay mismo yan. Pwede naman mag-appoint ng isang group of people, ang barangay, kasama rin sa mga kagawad, ng isang in charge for sports development. Actually, meron na. Isa sa mga kagawad sa council mismo, sa barangay council. Kaya nga. Meron ng committee dyan sa sports. Kaya nga, ang problema na dodoble. May nakausap ako mga SK chairman, no? Kasi medyo active din tayo dyan sa mga youth MMA. Ay baka naman baby director ka dati. Hindi ako elected, no? Ganun nangyayari daw. Contrary sa sinasabi mo pre kanina, no, na sila magkakadat sila ng mga seminars, yung ibang mga nakausap ko, hindi sila pinapahawak ng budget. Kasi pinamaliit sila ng kapitan ng mga kagawad. Ang sinasabi sa kanila, wala kayong alam dyan. So hindi ipapahawak sa kanila yung budget. Pag may ipoprocure sila sa isang project, ang nagpo-procure ng mga kagawad at mga barangay chairman na. So wala nang si SK chairman. Bawal yun. So dapat hindi Kasi sila dapat yung mahawak ng pondo na yan. Ganit masyado yung kapitan na yun. Correct. Ang problema din naman, hindi namin kinakusyon yung kakayahan ng mga SK chairman kasi iba mga bata. Matatawin May aral yung iba dyan. Iba yan, may aral. Meron nga kilala. Pero yung iba, kumbaga, malakas yung agos ng ilog eh. Yung kapitan eh. Hindi mo pwedeng banggitin yan eh. Yes sir. Hindi ka na mananalo sa susunod. Kaya nga, na-defeat na yung purpose ng SK. Ng representation. Na-politicize na gusto. No? Imbis na maging training ground for leadership, no, future leaders, no, ang naging training ground for corruption. Alam mo, ganito kasi nangyari dyan. Kapag tumakbo yung kapitan, kukuha yan ng kandidato niya sa mga SK na siya rin bubuo. Na kaya niyang kontrolin. Ngayon, kapag nanalo yun, syempre, kontrolado ng kapitan kasi siya nagbuo ron. Kapag hindi sumunod si chairman, kapag natapos termino mo, hindi ka pwede magkagawad. Sa akin, sa line-up ko. Ganyan nagiging kalakaran yan. Kaya yung SK chairman, takot.
Meron pa nga eh, di ba? Mismo, opisina ng SK, ginagawang inuman nila. At saka yung mga ibang SK, Meron yan. sa lugar namin sa Marikina, yung mga SK officials, ang yayabang. Pero, mga Section 5 yan, Section 7. Propor. Sa Marikina, shout out sa mga taga Marikina. Kilala ko yan, mga schoolmates ko yung mga officials. Sila yung sa lower section. Mayayabang. Wala, ganyan talaga. Ano kaya pabor tayo? I-comment nyo nga kung pabor ba kayo na i-demolish na yung mga baby buhaya na yan. Demolish na yung baby buhaya na yan. Mga SKF na yan. I-comment nyo nga yan, yes or no, para mabasahin natin mamaya. Actually, hindi lang nila kasalanan yan. Hindi lang kasalanan ng barangay at district chairman. Kasalanan din yan ng ilang opisyal ng DILG. Kasi may mga corrupt din na officials ng DILG eh. Sa mga pa-seminar, may mga percentage yan sila eh. Correct. Ganun? Oo, official mismo ng DILG. Alam nila yan. Kung paano sila pinikita niyan. Pa-seminar lang sila. May mga hati-hati 30%. Kaya tama yung in-implement kayo. Dapat tigil lang lahat ng mga outing na yan. Lahat ng mga seminar. Yes, pinatigil. DILG. No? Pinatigil. No? Para yung wala tayong outing dito. Wala. Sa palagay ko na. LG yung Kaya sinasabi. para malupit si Jose. LG yung sinasabi ko. Kasi DILG nag-order eh. Bawal muna. Dapat naman sa panahon ngayon, kapag nag-outing pa yung barangay, kapag ang mukha na yan. Diba? Mahirap ang buhay kayo sa taas ng gasolina, mag-outing pa kayo, i-flex pa sa FB, ako, babash talaga kayo. Basa tayo comment. May nabasa ko comment, Wait ka nga. Sige. About sa SK, marami sa SK na bukis. Ay, Nabubutis. Sino nang buntis? Si Kapitan. Hindi ako Kapitano kagawa. Baka kagawad yan kasi may kilala ko sa amin. Kagawad. Ayan. Abolish. Ay, sabi ni Ateneng Verbo. Abolish na lang ang SK. Wala naman katuturan. Mag-aral na lang mga kabataan para umayos. Ang kinabukasan dapat may disiplina magulang. Tama po yan. Tama. Sabi ni Nelsie Constantino, mas mabuti naman talaga na ma-abolish ang SK kasi wala namang nakikita na ikabubuti ng mga kabataan. Ito si Janet A. Ladra, kaibigan natin to. Good afternoon, Sir Yalim Dizon, Ka-Coffee Palerista, at sa buong staff ng Salamat PBBM. Ito si Maria Estrella Plateki, watching from Chicago, Illinois. Ay, ma'am. Halatang troll Pokhang TV. Tapos, Tokang TV, mga bobo. Tapos alam mo yung mga trolls, di ba? Yung mga pangalan nila, di ba? Pati yung profile pic. Halatang hindi totoo eh. Sabi yung problem. Di ba? Halatang troll para lang makapag-comment, di ba? Magkano ba yun? 20 pesos kada comment? Malamang bayad na basta nag-comment. Kaya nga, 20 pesos per Oo, comment. malamang yan. Kasi ganyan kalakaran din eh. Basta pag nag-comment ka, may porsyento ka. Kawawa naman yung mga to, no? Oo. 20 pesos kada comment. Rachel Vicente Hill. Sir, sa Pilipinas na nakakita na walang trabaho pero bonggisius ang motor. Tapos, sabihin, naghihirap sila. Meron nga eh. Anak na nangalong SK chairman eh. Oh. Pagkaupo, mga ilang buwan lang, bayad na lahat ng 5-6 nila. Galing, ha? Oo. Paano mo nalaman yun? Nagilista talaga. So, nagpa-open eh. Kami tumutag. O yan, si Luis Cadlas, pabor ako, ma-abolish ang SK. Sayang lang talaga ang pondo. O, malagay matitipid natin sa pagkakanda ko ng election. During the time of Robredo, pinag-usapan na rin yan, naabot ng 5 billion just for the conduct of the Hindi na ganun ngayon. Mas mataas ngayon yan. Magpalagay mo, hindi, magkano ba sahod ng kagawad ngayon? Depende. SK. Depende sa barangay. Oh. Honorarium sila dyan. On average, siguro mga 10 to 15. Pero depende kasi sa barangay. Ito maganda sinabi ni Melanie Recamara Oyohoy Moreno. Ibalik ang GMRC kasi walang mga modo ang mga kabataan ngayon. Actually, meron. Hindi naman lahat kami kabataan, walang modo. Yung GMRC naman sa school. Elementary nga. Ngayon, isipin mo, sahod nila, 50,000. Kagawad. Tapos, pagpalagay mo, chairman, mataas yan, 25, ha? Halimbawa, isipin mo, kagawad ka. Kuha ka ng motor niyan. Diba? Kasi may pangulo ka na eh. Diba? Parang pinag-iirita mo yung motor. Kasi totoo nangyayari yan. Ayaw ko lang talaga magbanggit. Mio Soul Eye. Diba? Take best pa na kagad. Best. Para 9,000 hulog mo monthly. Ayan. Ito pinag-usapan lang natin itong
abolition ng SK kasi nabanggit ito ni DILG John Vic Remulla. At base naman sa comment section, maraming pabor sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon na tanggalin na talaga yung SK kasi nga naging training ground sa mga baby crocodile nga.